Mga kaniti, pag-uusapan po natin ngayon yung mga paraan para hindi po kayo mamatayan ng sisiw. So yung hinawakan ko po ngayon is yung ating higante, no, na manok. Yung bloodline nito is PB line at saka yung edad po nito is performance po ngayong March 28. So ganito lang po yung katawan niya, solid na solid. Pangalan po nito, si Draco. Yan, dito po tayo ngayon sa ating mga breeders. So dito magsisimula lahat ng ating pagpapaganda ng mga sisiw natin. No? Kapag pangit po yung breeders natin or pangit po yung pinapakain natin, so useless po lahat dahil yung kakalabasan ng mga sisiw nila is hindi din po gaano kaganda. No? So yun po yung dito, yung isa sa paraan, no? Para hindi po tayo mamatay ng sisiw. Dapat quality po yung ating napapalabas ng mga sisiw. Pinapakain ko po sa mga breeders ko, no, is meron pong halong King's Vita Plus yung kanilang feeds. So yung ginagamit kong feeds ngayon is yung V-Pro 4000. Kung walang V-Pro 4000 sa lugar nyo, pwede naman yung Gallimax 21 or Integra 4000. Yan. So yun po yung mga ginagamit ko dito kasi nga yung mga feeds na yon is pang breeding. So hindi po kailangan gumamit dito ng pang broiler sa breeders, no, dahil nga hindi naman to for fattening, no. Pang breeders po to. Yan. So about naman sa timbang nito, dinadai ko lang po to hanggang 4 to 5 kilos. Yan. Ito po yung ating Jersey Giant dito. Yan. Sobrang laki po nito sa personal na makikita nyo. So ito po yung regular na bird plymouth rock. Ito naman yung Jersey Giant. Ito naman yung katawan ng ating hybrids. Yan. Ito naman yung ating Sussex. Yan. So ang ating Jersey Giant siya yung pinakamalaki talaga dito, no? Sa lahat ng breeds natin. Largest talaga siya dahil nga both weight and height nito sobrang ganda. Yan. About sa Shamo, no, mas malaki lang konti yung Shamo sa height nito. Sa katawan, syempre ito yung panalo. Yan. Mas solid na yung katawan talaga ng Shamo dahil nga yung Shamo naman is tawag nito yung kanya solid na solid yung kanyang meat. Ito naman, yung meat naman ito, no, is parang yung kinaganda sa heritage is medyo hiwalay-hiwalay siya kapag inihaw natin. Yan, no. Pero kinaganda nito, mas malakas itong mga itlog, no. Napakalayo nito kung ikukumpara sa ating mga Shamo. Yan. So, ito pong King's Vita Plus po, no. Yung kinagandaan kasi nito, kompleto na multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, plus probiotics pa. So, walang amoy dito, walang langaw, no. So dito, hindi na po kami nagwawalis, no? Sanitize lang po, no, ng Microban GT or Microban AVI. Yun po yung gamitin niyo for sanitization. Kasi nga kailangan na kailangan yun para maprotektahan sa mga sakit yung ating mga alagang manok. Yan. Bago mag-load sa incubator, nung galing doon sa pangitlog ng manok natin, dapat po nakasanitize yung ating mga itlog. No? So, dapat malinis po bago i-load dito sa ating incubator. Ang mga itlog po ay merong pores. So, pwede pasukan niya ng bakterya kapag madumi. No? Kasi nga, merong pores yung ating mga sisiyo. So, mamamatay yung mga sisiyo or kapag lumabas man siya, is mahina dahil nga inatake doon sa loob pa lang ng mga bakterya. So, dapat po nakasanitize yung ating incubator or hatchers. And dapat nakasanitize din po yung ating itlog. Papakita ko rin sa inyo yung ating mga soon-to-be breeders. Ito yung ating CB1 at CB2, yung ating kanawayon na dumpo. Yan, tatangkad po niyan, no? Yan, 4 months old. So, dito naman tayo sa ating breeders. Broodhen, si Uno, tangkad. Napakalaki ng babaeng ito. Dito naman tayo sa ating suplada, yung dating pero maba ito. Yan, si Dos. Yan, solid yung katawan, mabilog. Si Tres, nangingitlog na. No? Nag-drop na siya ng first egg niya nung nakaraang araw. Yan. So, siguro ngayon, masusundan or bukas. Kasi nga, ganyan talaga kapag dumalaga pa. No? Minsan may mga gaps yan, ilang days. Yan. Tingnan nyo, malakas ito magpamate. Yan, may camera kasi nahihiya si Tres. Napaka solid ng babae na to, no? Yan, kanawayon. Halos dark na yung color niya. Dito naman tayo sa kabila, yung ating light kanawayon, si 4. Isa sa pinaka mabait at sexy kong broodhen. Yan, ganda nito.
Yun, isa lang yung ginagamit kong broodcock. Ito lang muna si Sasuke. Yung ating Dumpo Dark Kanawayon, no, na galing Cebu. Yan, at pinalaki sa Davao. Yan. Venom Back. Sasuke. Yan, isa kong broodcock. Yan, si Orochimaru. So, medyo bata pa to. It's not ready for breeding pa. Yan, pero malapit na itong magamit. Yan. Dito naman tayo sa kabila natin. Yung ating Shinju Gigante. Yan, Monstro line yung mama nito. And yung papa is King Salvador line. So, dalawa yung nakuha ko. Yan, from Zamboanga. Yan, dito naman tayo sa pangmalakasan ng Tampakan tsaka ng Sarangani. Yan. Ito yung pinakita ko kanina. Si Draco. Ito naman yung babae. Yan. Wala pang pangalan to. Ito din to yung isa. Argus Bloodline. Yan. Ito naman yung mga white giants natin. Si White 1 tsaka si White 2. Yan. Malakas pang itlog itong dalawa. Pinapasok ko kay Sasuke. Papakita ko naman sa inyo yung anak ni Avatar, ni Uno, tsaka ni Quattro. Yan. Ito yung anak ni Quattro dito. Yan. No? Yan, meron tayong mga kanawayons. Yan, at off colors dahil nagpapalabas si Dos tsaka si Uno ng mga off colors. Gaganda. Anak ni Avatar ito. Halos maraming babae dito. Yan. Parang babae lahat. Yan, so dito naman tayo sa ating isa pang kulungan. Anak pa rin to ni Avatar tsaka ni Uno at ni Dos. Kanawayon and off colors yung andito. Yan, gaganda. Higanting-higanti po talaga. Ito yung mga unang palabas ni Uno tsaka ni Dos. Yan, ito yung anak ni Avatar tsaka ni Uno. Yan, short beak, laki yung ulo. Solid yung katawan. No? Mga babae, dalawang lalaki. Dito naman tayo sa kabila, yung ating mga kanawayons din. Yan. Ito naman yung last ko nakuha dun sa Sarangani. Yan, dahil kanawayon. To, sobrang tatangkad nito, no? 2 months old. Ito yung babae. Solido. Ito po yung mga pinapag-grow namin na soon to be breeders natin. No, may mga Rhode Island, Black Ostolorp hybrids. Yan, may anak ng mga Juicy Giant, no, Sussex, Orpington, meron din dito. Yan, pero crosses na. Yan. So, sa ganitong edad din po, no, 3 weeks old pataas, yung mga sisiyo natin is prone po sa feeder picking. No? So, bakit nga ba nagkaka-feeder picking yung inyong manukan? No, nagkakaubusan ng balahibo, nagpapatayan dahil po sa gutom. Yan, no? Parang survival instinct po yun ng ating manok, kaya ganun yung ginagawa nila. No? Kakainin yung balahibo, hanggang wala ng balahibo, yung binubuli nila, yung puweta na yung kanilang tinitira. Yan, ano, parang iba yung meaning yun. Yan. And hanggang lumabas yung bituka, and kakainin nila yung lamang loob ng ating manok. Yan. Or mga skin, nagdudugo-dugo. Yan. Yun po yung feeder picking. So, dapat po na hindi sila maubusan ng tubig. No? And kapag parang umiiyak yung manok nyo, parang humingi ng pagkain nyo, bigyan nyo. No? Dahil nga, it means gutom sila. So, itong mga for growers na to is pinapakain for 3 times a day. No? Yan. So, ad libitum po yung amount na binibigay dito. Yan. No, ibig sabihin, nakadepende sa lakas ng pagkain nila. Ito din po yung mga Indio Gigante namin. Ito naman yung mga Shinjo, Dumbo, tsaka yung Malagante. Yan. No, Dumbo and Malagante, ito naman yung aming mga Indio Gigante Kanawayon. Dito din sa border na to, meron tayong huling anak ni Avatar, tsaka uling anak ng Dumpo natin na anak ni Quattro. Yan, dalawa po, no, magkapatid po yan. And ito po, anak ni Avatar. Yan. Anak ni Avatar at tsaka ni Uno. Yan, malaki talaga to. Yan, solid na solid, mga kanawayon po to.
Ito naman yung aming mga Rhode Island Reds. Medyo lumalaki na po sila. Napapansin nyo, no? Ang gaganda po. Yan, mga selections to for breeding. Yan, pero may kaibigan ako na kukuha dito, kaya swerte mo, sir. Yan, no? Kasi nga, ano natin yun, ka-business sa agrivet natin. Yan, ito naman yung ating iba ding selections for Black Ostolorps and hybrids. Yan, may mga Rhode Island Reds dito na selections. Ito yung mga unang anak ng aming Rhode Island Red, yung andito sa aming breeding pen number 4. Yan. Dahil itong mga Rhode Island Reds natin ngayon na mga selected na breeders is mga dark, no, mahogany or mga vintage na colors. Yan. Ito din another breeding pen for selections natin, no. Same pa rin, no, hybrids, Black Ostolorps. Mas marami dito Black Ostolorps, may Rhode Island Reds din. Yan. Ito yung aming iba ding Black Ostolorps na galing to sa aming grower. Yan. Kaso nga lang lumalabas sila, mga makukulit. So dito muna sila. And ano ko pala, advice ko pala, no. So yung tubig po nila is color yellow, no. Medyo nag-yellow, no, dahil may Panamox Forte yan. So advice ko lang, no, para hindi kayo mamatayan ng sisiw is Panamox Forte po. Yan. Isang sachet is good for 1 gallon of water. Yan. So ganun lang po kadali yung pag-aalaga ng sisiw, no. Tsaka yung ilaw, no, 4 to 6 inches from the screen or flooring, kung anong flooring nyo. Yan. Tsaka syempre dapat nakabakuna, BNB1, IB, infectious bronchitis, at Lasota. Yan, kung may gumburo sa inyo, mas okay, mas maganda. Yan, pero kung gusto ipakita sa inyo yung ating Shinju Gigante. Yan, no. So, yung bloodline nito is galing sa Elrich Farm yung nanay. Yan, yung Shinju Gigante. So, ngayon, magpo-4 months na po to sa April 8. Yan, no. At ganito na yung height niya. Yan. Yan, tangkad, no. So ito ay babae, and edad nito is mag-4 months old, no, sa April 8. May papakita din ako sa inyo dito. Hindi ko pa ito nakikita sa inyo dati, no. Dahil tinatago-tago ko itong aking Argus line. Lalaki po ito, no. Stag. Edad nito is kaka 4 months lang. Yan, tangkad, oh. Yan. No, so standard size lang po 'yan, no. Yan. So ito naman yung ating kanawayon. Yan. So bloodline nito is Jutako. Edad nito is 3 months old. Yan. So mas bata to kumpara dito. Pero tingnan niyo yung katawan. Yan, laki. No, dahil nga selections to. And binili ko talaga to, do, dahil nga napakagandang selection nito ng binilhan ko. Yan. Kaya dito na sa atin.